sistema. Kailangan palitan natin ang tao, palitan natin ang sistema. Kahit sino po umupo dyan sa Malacanang, if the system remains the same, ganito na naman tayo, parang winner takes all. Pag nanalo ang presidente, winner takes all. Habulin ng lahat ng kanyang mga kalaban. So we are stuck with a bad president for 6 years. I-impeach mo, hindi mo ma-impeach, you cannot hold accountability because they've been holding too much power, both the president and Congress. Ang Kongreso naman has dominance over the purse, hindi mo rin ma-hold accountable. Unlike in a parliamentary system, madali mo i-hold accountable ang mga opisyal at ang pinuno ng gobyerno. Every week, meron pong question hour sa isang parliamentaryong sistema. At with a vote of no confidence, sipa na kaagad ang head of parliament. Hindi gaya po ngayon that the president is hiding behind Congress. So you cannot really extract while continuing to abuse power and the funds. Ngayon, alam na natin, 1.5 trillion ang winaldas ng Kongreso para sa flood control. Ang dami-daming pera, pero baha pa rin. Kasi yung pera napunta sa mga bahay nila, kotse nila, luho nila. Nakapost naman sa Facebook. Ngayon, lumalabas, bilyon-bilyon piso pa lang, diniliver, di umano, ng mga undersecretary, congressman, sa bahay ng Pangulo, bahay ng Speaker. Hindi natin naririnig kung ano ang tunay na nangyari. And we cannot extract justice and accountability with this presidential system. Lahat po yan mawawala pagka nagparliamentary tayo kasi doon we will all be sitting as equals, representing all sectors of society, indigenous sector, district sector, lahat po na sector represented, and they will be voting among themselves sino magiging head of government na pwede nilang palitan anytime. Therefore, ang gulo sa gobyerno minimized, hindi naabala ang ekonomiya. Tuloy-tuloy na tayo, lalo pa federal ang ating sistema. So ito po yung mga itutulak natin sa mga sa 2028. At ngayon pa lang, I guess, tulak natin, kasabay ng pagtulak natin sa kandidatura ni Vice President Sara Duterte para Pangulo. Naniniwala kami na she is capable and able to fight corruption and really fight it to the para to quell corruption. Naniniwala kami na she has the ability to fix government. Dahil siya po ay anak ng kanyang mga nakita natin ang trabaho. And we are willing to throw our support, give our time, our effort, and our treasure for her victory para maisulong natin itong mga pagbabagong ito sa ating pamahalaan. So that is basically the gist of our statement today and why we called for a press conference. And lastly, we are announcing that we are gathering and organizing all like-minded reformists in the country to join us, push these reforms in Congress. Palitan na po natin ang lahat ng mga masasamang elemento, kandidato, congressman doon sa Kongreso. Palitan na natin po lahat ng masama. Meron matitino dyan, then let them stay. Pero yung mga nag-abuso sa kapangyarihan, mga nagnakaw sa pera ng bayan, yung pong mga reformist dyan sa mga distrito, magsama-sama na po tayo at tutulungan namin kayo manalo sa inyong distrito. And then we are also calling on all like-minded parties and groups to come together
to sign this manifesto na ating po patutulungan. Mahalaga po at this point na malinaw kung ano ang ating pinagsasamahan. Let us not fall to the same mistakes that happened during the last election. Kailangan linawin po natin ano ba pagsasama-samahan natin dito. Hindi ko ba pwedeng pagsama-samahan lang natin yung tao, manalo lang yung tao. Dahil magkakagulo tayo pag nanalo na. Ano nangyari nito 2022? Basta unity, wala nang programa, basta unity. So, nakipag-unite na rin yung mga drug lord, yung mga corrupt, kasama na. Pag pinagsama-samahan natin dito, yung programa, yung ano bang gagawin natin. And our proposal is to really push for changing not only the persons, but the system towards a parliamentary, federal form of government. Really work on changing the Constitution through a constitutional convention. Palayain po natin ang hanap buhay. Dito po sa mga reform agenda na namin. Pero siguro to summarize my allow me to read please the statement. Bilang bahagi ng nakararaming Pilipino na naghahanap ng isang leader na tunay na magbabalik ng ating tiwala at suporta sa isang gobyernong magpapaganda sa ating buhay, kaming mga taga-PDDS o Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan ay buong pusong tinatanggap ang desisyon ng ating mahal na Vice President Sara Duterte na tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Inaanyayahan namin ang bawat Pilipinong mapagmahal sa kapayapaan at may takot sa Diyos na suportahan siya sa gitna ng mga pagtatangka ng mga detractors na sirain ang kanyang pagkatao. Malinaw na ginawan lang siya ng storya tungkol sa paggamit ng confidential funds upang pagtakpan ang mas malaking korupsyon sa gobyerno. Ito ay panganak ng mga taong tunay na nag-abuso at nagnakaw sa bayan. Mga taong sangkot sa mas malaking anomalya tulad ng flood control. Alam nila na sa VP Sara ang may kakayahan sugpuin ang ganitong kalamak na korupsyon.